araw sa lahat. Narito ang mga maiinit na balita, naglalaman ng mga pangyayaring naganap sa loob ng isang linggo dito sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Bilang suporta sa Bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa ng Bagong Pilipinas sa barangay ang mga kapulisan sa Barangay Tumana, Marikina, kung saan iba't ibang serbisyo ang natanggap ng mga residente doon. Ang naturang programa ay pinangunahan ng PNP Police Community Affairs and Development Group, katuwang ang EPD District Community Affairs Division at Marikina City Police Station, na sinuportahan naman ni Honorable Akiko Centeno, Barangay Chairwoman ng Barangay Tumana, at Marikina Local Government Agencies, upang mabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga mamamayan patungkol sa kanilang seguridad. Nagkaroon din ng Anti-Illegal Drugs Lecture, Safety Space Act at Sharing Public Perception through Social Media. Hindi naman nawala ang pagbibigay kasiyahan ng mga kapulisan dahil ang PNP Dance and Fitness Team ay nakiindak sa Aces Zombowers ng Barangay Tumana, at nagpakilig naman ang PNP Combo ng Pika G kasama ang EPD Bandang Silangan na nag-aalay ng mga awitin sa ating mga kababayan. Kaya nagpasalamat po ako sa kapulisan at sa barangay po na namamahala. Sa kanila po lahat at binigay na biyaya po na kung anong basta sa mga biyaya na binigay. Tulad po ngayon, first time ko po na nakapunta po dito. Ang layunin natin dito ay iparamdam natin sa mga tao na ang ating kapulisan ay hindi lang sa law enforcement, hindi lang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, pero gusto rin natin iparating sa kanila yung serbisyo, yung basic services ng ating gobyerno. Very thankful kami, lalo na dito sa Barangay Tumana. Isa sa problema kasi talaga namin ay yung peace and order dito. Kaya maraming salamat sa PNP dahil makipagtulungan kayo sa amin. May marami kayong mga programa na ibibigay sa amin, katulad ng mga livelihood. No? Kaya malaking tulong po yan sa komunidad namin. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa din sa Pasig, Mandaluyong at San Juan. Layunin ng nasabing aktibidad na maipaabot sa ating mga kababayan ang serbisyong nagkakaisa ng pambansang pulisya, katuwang ang lokal na pamahalaang gobyerno, at may pagpatuloy ang magandang relasyon ng PNP sa komunidad para sa maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Sa araw ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mahigpit na seguridad ang tiniyak ng mga kapulisan dito sa EDSA Shrine. Umaga pa lang ay nagsagawa na ng ocular inspection si Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, sa naturang lugar, at sa nasasakupan nito, upang matiyak na nakahanda at alerto ang lahat sa pagbibigay seguridad. Ang pinagsanib puwersang PNP at iba pang ahensya ay nakatalagang magbigay seguridad para sa nasabing paggunita, lalo na sa publiko na bumisita sa lugar. Sinigurado ng ating mga kapulisan na ligtas na magawa ng ating mga kababayan ang kanilang aktibidad sa EDSA Shrine. Kaugnay dito, nagtalaga ng mga security forces at mga medical assistants mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa EDSA Shrine upang mas mapaigting ang police visibility at mas madaling makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. We provided area security for them to ensure that they are secured and they can enjoy their rights to freedom of expression and assembly. So we are there to protect everyone for a peaceful and orderly activity. So nagpapasalamat ako sa lahat na dumalo at ito ay mapayapang naganap. At of course, I'm also very thankful to all the personnel who sacrificed and committed themselves for duty during the activity. Sa pangunguna naman ng Station Community Affairs Section ng Mandaluyong City Police Station, katuwang ang District Community Affairs and Development Division ng EPD, ay nagkaroon din ng Bagong Pilipinas sa Barangay Outreach Program sa nasabing lugar. Layuning maipaabot ang serbisyong nagkakaisa at may malasakit para sa maunlad na Bagong Pilipinas.
Matapos ang halos mahigit 24 oras na pagbabantay ng ating security forces, ay naging ligtas, maayos at payapang natapos ang araw ng paggunita ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Walang takas ang 3 drug suspect sa bypass operation ng mga tauhan ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit sa kahabaan ng isang jogging lane sa Barangay Jesus de la Peña, Marikina City. Nito lamang linggo ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Nakipagtransaksyon ang operatibang nagpanggap na buyer sa suspect na kinilalang si alias Sara, 35 anyos, residente ng Barangay Banay-Banay, Calamba, Laguna. Nagpositibo ang transaksyon nang mabilhan si alias Sara ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa halagang 500 pesos. Nang ikinasa ang operasyon, kasalukuyang kasama ni alias Sara sina alias Rojian, 24 anyos, residente ng Barangay Tumana, Marikina City, at alias Fahad, 33 anyos, residente ng Barangay North Fairview, Quezon City. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa mga suspect ang 4 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet at 9 na pirasong not-tied transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 300 grams at may standard drug price na 2,040,000 pesos ang halaga. In behalf ng ating Chief of Police, we commend the effort of the Drug Enforcement Unit dahil sa pakikipaglaban nila sa para malansag ang illegal na droga dito sa Marikina at para matulungan ang ating bayan na ma-clear ang ating mga barangay. Ang mga suspect nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Marikina City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang pagdinig ng kanilang kaso. Isang babaeng nawalan ng malay ang madaling tinulungan ng Police EPD. Ayon kay Police Corporal Simon M. Lacerna, personnel ng Eastern Police District Mobile Force Battalion, habang sila'y nagsasagawa ng police patrol visibility malapit sa isang convenience store sa Marcos Highway, Marikina City. Lumapit sa kanila ang isang security guard na si SG Wilson Diquinia para humingi ng tulong dahil isang babae ang nawalan ng malay sa loob mismo ng convenience store na kinilalang si Miss Princess May. Agad tumawag ang ating kapulisan sa Barangay San Roque na siyang pinakamalapit na lugar na makapagpadala ng ambulansya at dinala si Miss Princess May sa pinakamalapit na ospital upang masigurado ang kanyang kalagayan. Nakita ko po yung babae na nahimatay sa loob ng angkil dyan. Kaya agad po akong tumawag ng pulis para ipagbigay alam sa inyo yung nangyari dito sa Uncle John. Ngayon, mabilis naman po silang responde para dito sa hinahimatay na babae. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Nagampanan niyo po na mabuti yung trabaho niyo para sa amin dito. Paalala ko lang sa ating mga minamahal na mamamayan na ugaliing uminom ng tubig, alaga yung kalusugan para sa pang-araw-araw din natin. Lalo ngayon, napakainit ng panahon. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na si Miss Princess May at siya'y aming personal na nakausap. Sana po pagpatuloy po nila na mag-spread po ng, ng happiness po sa ibang tao. Kasi marami po sila natutulungan and na-appreciate po na bakit po naging pulis yung isang tao para alam mo yun, para kasi may malasakit po sila sa ibang tao. Which is I really appreciate po. Thank you po. Paalala mula sa kapulisan, laging unahin ang kalusugan kung maaari magdala ng tubig saan man pumunta, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Ang pagtulong ni Police Corporal Lacerna, Patrolman Brugada at Patrolman Gumabay ay isa lamang patunay na ang kapulisan ay laging handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa mamamayan. At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng mga mahuhusay.
May professionalismo at disiplinadong pulis ang Eastern Police District. Ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Charlene Tagibaw. Tunay na pamamarisan, Police EPD yan, ang patnubay mo sa silangan.